Ipinusta ko ang lahat ng mayroon ako para samahan kang mag-umpisa ng negosyo, pero ginamit mo pala ang pera ko para lang sa ibang babae? Chen Feng, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat ng yaman mo at mawasak ang buhay mo. President Qin, maayos na po ang paglago ng Chen's Group. Kailan niyo po balak i-anunsyo ang inyong pagbabalik? Huwag kang magmadali, maayos pa naman ang lagay sa ngayon. Ate, kayo ang may kontrol sa kalahati ng ekonomiya ng buong Asya, ang ating president ng Huanyu. Dahil lang ba sa utang na loob mo kay Chen Feng na iniligtas ang buhay mo? Kaya nanatili kang nakatago ang tunay na pagkatao sa loob ng 20 taon? Sige na, tsaka na tayo mag-usap pagkatapos ng debut ni Lingling. Sa loob ng 3 buwang ito, sobrang nagtiis talaga ako. Sa tuwing kaharap ko ang pangit na babaeng yon, napapapikit na lang ako sa inis. Ganyan pala ang sabi mo. Pero ang totoo, hindi mo pa rin kayang kontrolin ang sarili mo. Araw-araw ko siyang nakikita, pero wala akong magawa. Kailangan ko ring maghanap ng mapaglalabasan ng init ng katawan ko. Sira ka talaga. Kapag lumabas na ang anak natin, tingnan ko lang kung hindi mo siya bibigyan ng pangalan. Tungkol naman sa masamang babaeng yun, maraming taon na rin siyang nagpakasarap sa piling ko. Sulit na siya sa tagal na yon. Kapag isinilang mo na ang anak nating lalaki, paaalisin ko na siya agad-agad. Sa loob ng 20 taon, inutusan ko ang mga kumpanya sa ilalim ng Huanyu na palihim na tulungan ang paglago ng Chen Group. Pero ganun-ganun na lang kung hamakin mo ako. Dahil lang sa tingin mo ay matanda na ako? Chen Feng, napakalaking pagkakamali na minahal pa kita. Chen Feng, Ma, sinong nagsabi na bumalik ka na rito? Lumayas ka. Nay, Anong tinitawag-tawag mo? Ang malas mo talaga. Napili mo pa talaga ang timing na to. Nay, ang tungkol sa bagay na ito, alam nyo na ito noon pa, di ba? Dati nyo pa pinagtatakpan si Chen Feng, di ba? Kung nagawa mo sanang magkaanak ng lalaki, sa tingin mo ba gagawin iyan ng asawa mo? Kasalanan iyan ng sinapupunan mong walang pakinabang. Wala kang ibang dinala kundi malas. Pareho lang ang lalaki at babae. Paano naging malas si Lingling? Wala kang alam. Sa aming nayon, lalaki ang nakakataas, sila ang lahat. Ngayong nag-anak ka ng babae, wala ka ng mukhang ihaharap. Tingnan mo si Jia Oran, malapad ang balakang, matulis ang tiyan, siguradong magbibigay siya ng isang malusog na anak na lalaki sa pamilya Chen. Ate Qin, tinatawag kitang ate. Alam mo naman, ang mga lalaki, gusto nila ng bago at maganda para lang sa garbo nila. Nabalitaan ko, isang receptionist ka lang sa kumpanya ng Kuya Feng. Sinira mo na nga ang pamilya ko? Marami ka pang rason? Talagang ikaw ay. Tama na iyan. Buntis si Jiaoran.
Gusto mo bang magkaroon ng sakuna dito? Iyang nasa sinapupunan niyang anak na lalaki lang ba ang mahalaga? Paano naman ako at ang ating anak? Hindi ba kami mahalaga? Dahil sa mga kalokohan mo? Paano mo mahaharap ang ating anak? Nay, Tay, nandito na po ako. Sasabihin ko sa inyo. Nay. Nay. Bakit naman biglaan na lang? Maayos lang ako? Anak na babae? Pumasok ka muna sa loob ha? Dati na pong masakit ang bewang ni nanay. Sobra naman po ang ginagawa nyo. Jiao? Ate Jiaoran? Bakit ka napadalaw sa bahay namin nang hindi nagsasabi ng mas maaga? Tungkol ba ito sa asosasyon at may mga importanteng usapin? Nay, makinig po kayo. Si Ate Jiaoran po ang nakatatanda sa amin sa Volunteers Association. Napakabuti niya po sa akin. Salamat po, ate. Ate, napakaganda mo po. Lagi kitang nakikitang sumasali sa mga aktibidad. Opo, sinabi po kasi sa akin ng nanay ko na kapag gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka. Ganoon ba? Opo. Kung ganoon, mabuti palang tao ang nanay mo. Opo, talaga po. Nga pala, ang laging sumusundo sa iyo, tatay mo ba siya? Opo. Kaysamang pamilya naman nito. Ailing, huwag ka masyadong magpagod. Salamat po, tay. Teka, kaibigan mo ba siya? Opo. Kumusta po? Ako po si Linja Auran. Talagang kawawa ka naman? Itinuring mong kayamanan ang basurang tulad ni Chen Feng. Mabuti siya sa iyo? Sa sobrang kabutihan niya, bibigyan ka pa niya ng bagong kapatid. Buting balita dahil bibigyan kita ng isang maliit na kapatid na lalaki. Pa? Paanong nangyari iyon? Ma? Anong sinasabi niyo? Papa, magsalita ka naman po. Nagbibiro lang si Mama, di ba? Hindi ito magandang biro, totoo ba? Hindi maaari. Hindi maaari. Ate Jiaoran, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sige na, Ate Jiaoran. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Nasasaktan din ang kapatid mo. Lingling, okay ka lang ba? Naku, ang paborito kong apo. Bastos na bata. Gusto mo bang maparusahan? Kapag ang apo ko ay napahamak, kahit ang walang silbi mong buhay ay hindi sasapat bilang pambayad. Bakit mo ginagawa iyan sa isang bata? Ma, Dito sa pamilyang ito, kayong dalawang pabigat ay walang karapatang magsalita. Anong tinitingin-tingin nyo? Mag-ina nga kayong mukhang hampas lupa. Malaki na ang kumpanya ni Afeng. Dapat noon pa kayong dalawang malat. Pinalayas. Sa tingin niyo ba? Ang kumpanya ni Chen Feng ay uunlad? Kung hindi, dahil kanino? Sa tingin mo ba? Nagawang mapublic ang kumpanya ni Chen Feng dahil kanino? Chen Feng, nakalimutan mo na talaga kung paano ka nanggaling sa probinsya, nagbago ang buhay, at naging boss ng isang malaking kumpanya? Asawa ko.
Asawa ko! May nag-invest na sa akin! Talaga ba? Bakit ang swerte mo yata? Oo, kapag naging mayaman na ako, ibilhan kita ng 5 bag. Hindi, ibilhan kita ng 10. Gagawin kitang masayang babae sa buong mundo. Nga pala asawa ko, naisip ko na ang pangalan para sa anak nating babae. Pangalanan nating si Chen Ailing. Ang babaeng pinakamahal ni Chen Feng ay si Qin Ziling. Mabuti na lang, hindi ako nagkamali sa pinili ko. Ay nako. Nakakatawa ka talaga. Huwag mo kaming lokohin. 20 taon ka na sa reception. At napalago mo ang kumpanya. Napakagaling mo naman pala. Hemp, Huwag niyo pong tawanan ang nanay ko. Papa, sa mga taong ito, ibinigay ni Mama ang lahat para alagaan ka. At alam mo yan, magsalita ka naman para kay Mama. Bagay ito ng mga matatanda, huwag kang makialam. Pumasok ka sa kwarto at gumawa ng homework. Bitawan mo si Lingling. Ayaw kong umalis, hindi ako naniniwalang hindi mo na mahal si Mama. Bitawan mo si Lingling. Ayaw kong umalis. Bitaw. Galit ako sa iyo. Galit na galit ako sa inyo. Bitawan mo ang Lingling ko. Lingling. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako dito. Ma, tumakbo ka na. Bitaw, ano bang ginagawa nyo? Lingling, anak mo rin siya. Ang pagdidisiplina kay Lingling, hindi mo na kailangang pakialaman. Inamin ko, noong nagsisimula pa lang ako sa wala, sinamahan mo ako at nagpapasalamat ako doon. Kaya naman, noong umasenso na ako, nagpakasal pa rin ako sa iyo para makabawi. Hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay ng pangangailangan mo. Ikaw lang itong walang kakayahan. Hanggang sa pagiging receptionist lang sa kumpanya ko, hinihiya mo lang ako. Kailangan ng bawat lalaki ng dignidad. Naisip kong maiintindihan mo yon. Oo. Mahalaga sa iyo ang dignidad, pero wala kang hiya. Sa dami ng taon na ito, napakarami kong isinakripisyo para sa iyo. Tama na. Bibigyan kita ng $100,000 Sapat na ba? Pumirma ka na? Magtira ka naman ng kahit konting dangal para sa sarili mo. Hindi mo ito pagsisihan? Oo. Iyon pala ang pagmamahal ko, ang mga sakripisyo ko, ang buong pagkatao ko. Para sa iyo, isa lang silang numero. Tigil. Ate Kin, ang mga bagay na ito ay matagal nang kasama mo. Siguradong mahalaga ang mga ito sa iyo, di ba? Kaya ibibigay ko na lang sa iyo. Ang nararanasan ko ngayon, ay mararanasan mo ring bukas. Lin Jiaoran, kahit na matalo mo ako, naghihintay na ang sarili mong parusa sa'yo. Kuya Feng, tingnan mo siya. Buntis po ang tao. Si Ate Kin ba ay talagang ayaw makitang masaya ang iba? Huwag mo na akong kukulitin ulit. Ang pera, ipadadala ko sa iyo. Ang $100,000 para sa matandang lalaki ay barya-barya lang.
Mas mabuti pang sa akin na lang ibigay. Kuya Feng, hindi mo naman siya mahal. Mas mabuti pang sa akin mo na lang ibigay ang pera, kailangan ko pa naman ng bagong bag. Bumili ka? Kahit ano ang gusto mo, sagot ni Hubby. Kaso iyong $100,000, naging asawa ko rin naman siya noon. Matandang walang kwenta. O sige po, alam ko naman na sadyang mabait ka. Gusto kong bilhin ang pinakabagong modelo. Susunod ako sa iyo. Pumirma ka na. Magtira ka naman ng kahit konting dignidad para sa sarili mo. Hindi ka magsisisi? Oo. Kung ang sapatos ay hindi kasya, itapon mo na lang ito. Oh, hindi ba si Ate Kin ito? Ihahatid na kita. President Xi, ilang taon na tayong hindi nagkikita? Natuto ka na ring makipag-close sa akin. Huwag mong dumihin ang paa mo. Kailangang maghanap ng paraan para maibalik si Lingling. Siya? Iniisip pa rin ba niya ang pamilyang iyon? Ate Kin, bakit tila may giyerang mangyayari? Hala, itong si Haishi Consortium na anak ng pinakamayaman mula nang itatag niya ang Linghong Group, hindi na niya iginagalang ang matandang amo. Itong babaeng tila talunan, nakuha pang maging malapit ng amo sa kanya. Nakagat lang ng aso. Dapat ay isang asong maingat na inalagaan at pinalaki sa loob ng 20 taon iyon. Chen Feng, nagsisisi na ako. Ayos ka lang ba? Pakiusap, tulungan mo ako. Parang may oso rito. Halika. Dito na ako lumaki. Walang kahit ano rito, kundi maraming mababangis na hayop. Ang mga karaniwang tao ay laging kinakabahan. Sana ay makatira din ako sa lungsod. Nabalitaan ko, ang mga bahay sa Haishi ay malalaki at magaganda. Ang mga babae roon ay kasing ganda mo. Gusto mong pumunta sa Haishi? Matutulungan kita. Ang nakaraan nyo lang ang naaalala mo. Naaalala mo pa ba ang nakaraan nating dalawa? Ang 20 taong ito, ituturing ko na lang na regalo sa kanya. Ngunit dapat kong maibalik si Lingling. Tutulungan kita. Kumusta ang press conference? Ayos na ang lahat. Gaganapin ito pagkatapos ng 10 araw. Sa mga susunod na araw, ay may piging sa pamilyang Xie? Gusto mo bang magpakita roon? Nandoon din si Chen Feng. Siyempre, pupunta ako. Isang magandang palabas ito. Palabasin niyo ako, Nay. Nay, palabasin niyo ako. Halika.
Halika. Anong sabi ng doktor? Lalaki ba? Nay, binigyan ko ang doktor ng ganitong kalaking halaga bago siya nagsalita. Ang batang ito, 99% sigurado. Salamat sa langit. Sa wakas ay may tagapagmana na ang ating pamilya Chen. Si Ji Auran talaga. Ikaw ang nagdala ng swerte sa ating pamilya Chen. Ano man ang gusto mong kainin o makuha, sabihin mo lang sa akin. Huwag mong gutumin ang apo ko. 10 taon na gumagawa ng gawaing bahay, ngunit wala pa ring kwenta dahil hindi makapagsilang ng batang lalaki. Naku, Kinjiling, sinong mag-aakala na ganyan kamalas ang tadhana mo? Swerteng ito, kung na lang ang magtatamasa para sa iyo. Nay, isama niyo ako. Nay, masyadong maingay si Ailing. Sumasakit ang ulo ko. Ano bang ipinagpuputok ng butsi mo dyan? Hindi pa ako wala sa mundong ito. Si Afeng. Malaki na ang batang ito. Sa tingin ko ang pagpapaaral sa kanya ay wala namang saysay dahil mag-aasaway naman siya balang araw. Mas mabuti pa na, pakaasali na siya ng maaga para mabawasan ang iniisip, para wala ng sakit sa ulo. Pumayag lang ang lalaking iyon na tanggapin ako sa pintuan ng pamilya Chen nang malaman niyang buntis ako. Hindi ko dapat hayaang magkaroon ng pagkakataon ang matandang babaeng iyon na bumalik dito. Tama po kayo, Kuya Feng. Hanapan siya ng magandang mapapakasalan para magkaroon din ang batang ito ng patutunguhan sa buhay. Ayokong magpakasal, hindi ako magpapakasal. Bakit ko ipapaubaya ang buhay ko sa isang lalaki? Bakit? Si Kuya Feng. Sa hitsura na iyan ni Ailing, kung malalaman ng iba ay hindi ba mapapahiya ang ating pamilya Chen? Dapat nga siyang mahanapan ng lalaki para matuto siyang tumino. Mamaya, pupunta tayo sa pamilyang Xie upang dumalo sa isang piging. Tulungan mong tingnan si Lingling kung mayroong babagay sa kanya. Ang mga dadalo sa piging ngayon ay mga mayayaman at makapangyarihan, kaya dapat mong ayusin ang pagtingin. Gusto mo lang naman siyang ibenta sa mas mataas na presyo. Marunong ka talagang magkunwari. Sige po. Lingling, 10 pang araw, antayin mo ang nanay mo. Hanhai Real Estate, Xingyao Technology, Ruiling Group. Ito. Lahat sila ay mga makapangyarihan. Kamusta po, Ginoong Zhang? Sino ka? Tawagin niyo na lang po akong Chen Feng. Chen Feng? Hindi kita kilala. Chen Group. Ano ba ang negosyo mo? Pangunahin kaming nagtitinda ng tela at mga gamit na metal. Bakit parang hindi ko narinig iyon? Ang may-ari ng isang maliit na tindahan ay kwalipikado na rin pumasok sa piging na ito. Nasasaktan mo ako. Huwag kang maingay. Ang mga taong ito ay walang pakialam at hindi alam ang totoong kakayahan ko. Noong ako ay isa pa lamang maliit na boss noon, ay nakatanggap ako ng $1 bilyong na pamumuhunan. Sino ba kayo sa akala nyo? 1 bilyon? Siyempre. Sa paglalakbay na ito, maraming mga malalaking tao ang gustong makipagtulungan sa akin.
ang mga bastos na taong ito kapag nakarating na ako sa mas mataas na posisyon. Laluhod silang lahat habang nakikipag-usap sa akin. Oo nga, Kuya Feng. Kuya Feng, maganda ang magiging kinabukasan mo. Ang ibig mo bang sabihin ay ang taong mula sa Huanyu Group ay darating din? Hindi mo ba alam? Kumalat na ang balitang ito sa lahat. Ang taong iyon ay 20 taon na ang nakakalipas mula nang huling magpakita. Batay sa impluensya ng Huanyu Group sa ekonomiya ng mundo, sa pagpapakitang ito, ang mundo ng negosyo ay tiyak na magkakagulo muli. Tama ka. Ito na ang pagkakataon ko. Asawa ko? Ang babaeng ito, bakit mo ako sinundan hanggang dito? Sa pag-upa ng gown na iyan, siguradong gumastos ka ng malaki, di ba? Lugar mo ba tong pinuntahan mo? Sinundan mo ako rito? Anong balak mong gawin? Hindi dapat ako naririto? Bakit? Ikaw ba dapat? Tingnan mo nga yung itsura mong taga-probinsya. Simula pa noong ipinanganak ka, ay baduy ka na. Pumasok ka na lang bigla rito. At wala man lang guard na humarang sa'yo. Taga-probinsya. Si Qin Jiling ay dati ko lang namang asawa si Chen Feng na iniwan ko. Dahil lang nagbihis siya ng maayos, ay parang sinasamba niyo na siya? Ha? Tayong dalawa? Ay wala nang anumang ugnayan? Huwag kang magpumilit kung ayaw mong mapahiya. Walang ugnayan? Hemp, kung wala ay bakit mo ako sinundan sa piging na ito? Kung walang ugnayan, bakit ka umupa ng napakamahal na damit? Qin Ziling, huwag mo namang pairalin ang pagiging makapal ang mukha mo. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Narito ako bilang kinatawan ng Huanyu Group. Bago ka magsinungaling, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Ikaw, kinakatawan mo ang Huanyu Group? Akala mo ba CEO ka? Anong nangyayari? Paano kung sabihin kong, ako nga siya? Bakit nananakit agad siya? Hindi ba pwedeng makipag-usap ng maayos? Kawawa naman ang asawa ng lalaking ito. Wala akong pakialam sa posisyon, maging boss ka man o sino. Habang asawa pa kita at parurusahan kita, dapat may itong tanggapin. Matagal na tayong divorced? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na kausapin ako ng ganyan? Ate Chin, talagang itong receptionist na ito ay hindi marunong lumugar. Nakapasok ka na nga rito ng walang paalam, hindi mo pa ginalingan ang pagpapanggap mo. Wala ka man lang kahit isang mamahaling alahas sa katawan mo, pero nangangahas kang magpanggap bilang CEO ng Huanyu Group. Mukhang nasilaw ka na talaga sa pera. Chen Feng, hindi ko akalain na isa ka palang masamang tao. Sigurado akong ang tunay na CEO ng Huanyu Group ay ayaw ding mapagpanggap ng taong tulad mo. Ako na lang siguro ang magbibigay ng leksyon sa iyo. Teka, hindi ba ito ang singsing ng CEO ng Huanyu Group? Sa loob ng 20 taon, ang tanging beses na nagpakita siya, isang kamay lang ang nakita. At sa kamay na iyon, ay ang singsing na ito. President Qin po, Tapusin na sila. Bitawan mo ako. Anong karapatan yung hulihin ako? Sumusunod lang kami sa utos ni Madam Qin, kaya mas mabuting tumigil ka na. Siya kaya ay
Totoong tagawan niyo. Hindi. Hinding-hindi iyan posible. Kung nakuha ko ang tulong ni Huanyu Group, matagal na sana akong naging matagumpay. Paano mangyayari na hanggang ngayon, ang pamilyang Chen ay isa pa ring maliit at walang kwentang kumpanya? Ito ang nag-iisang simbolo para sa mamahaling alahas mula sa Linghong Group. Linghong Group? Ito ay padala ni President Xie, isang pares ng hikaw at isang kwintas. Pakicheck po ninyo. President Xie? Kailan mo pa nakuha ang pabor ng Linghong Group? Chin Jiling, napakawalang hiya mo para pagtaksilan ako. Hindi ko pa nakita dati sa kahit anong handaan itong si Madam Qin. Posible kaya na? Hindi nyo ba siya kilala? Kilala ko siya. Qin Jiling, ikinasal tayo ng 20 taon. Tapos ngayon ay kumakapit ka sa kung kani-kanino at lakas ng loob mong magpakilala bilang boss ng Huanyu Group. Talagang napakakapal ng mukha mong masamang babae ka. Chen Feng, nakita mo ba? Galing ito sa pagod ko. Sa loob ng mahabang panahon, ginamit mo lang ang aking pagod at paghihirap para lang maging presidente ng kumpanya. Dahil wala kang hiya, hindi ko na rin kailangang magbigay ng respeto sa'yo. Sa mga nakaraang taon, alin sa mga negosyo mo ang hindi galing sa akin? Alin sa mga kontrata mo ang hindi ko ibinigay sa'yo? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, magagawa mo pang mansahan ang aking pagkatao. Talaga namang... Sana ay hindi na lang kita nakilala pa kailanman. Bali lang naman ang buto ko. Ganito ka na ba talaga katakot? Ngayon lang may nagmalasakit sa akin ng ganito. Ate, patawad po. Hindi ko dapat ginawa yung biro. Hindi dapat ako ang dahilan kung bakit ka na-disgrasya sa sasakyan. Kasalanan ko ang lahat? Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang dahil sa nakakainis na kontratang iyon. Chen Feng, napakawalang hiya mong nilalang, sisiguraduhin kong para sa iyong mga ginawa at sinabi ay pagbabayarin kita. Kamag-anak ni Qin Jiling, pumunta na po rito para magbayad ng hospital bill. Papunta na po. Hongyu, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang sisihin mo ay ang pagkakamali ko sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Sa maling tao ko na ibigay ang puso ko. Bitawan niyo ako. Sa anong dahilan niyo ako hinuhuli? Chen Feng. Chen Feng, talagang sinayang mo ang 20 taon nating pagsasama bilang mag-asawa. Tinurog mo ito ng pino. Walong araw na lang, pagkatapos kong masundo si Lingling, ang nakaraan nating dalawa, ay tuluyan ko nang puputulin. Qin Jiling. Qin Ziling. Huwag kang umalis. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano ba talaga ang mayroon sa inyo ng presidente ng Linghong Group, ha? Lumayo ka sa akin. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat.
Huwag mo akong pilitin. Nasaktan ka rito. Anong nangyayari rito? Nandoon ang asawa mo, pero bakit ka nang babastos ng ibang babae? Ano bang ginagawa mo? Wala kang pakialam, asawa ko siya. Kuya Feng, Buntis na iyong tao, at may gana ka pang sabihing asawa mo siya? Baliw ka yata, umalis ka nga riyan. Buntis? Buntis ka? Kailan ka pa nabuntis? Asawa mo ba talaga siya? 2 buwan na siyang buntis at hindi mo alam. Medyo may edad na siya para magbuntis. At hindi pa maayos ang lagay ng bata. Sa tingin ko, mas mabuti pang pumunta ka sa taas sa psychiatry at patingnan ang utak mo. Kuya Feng, ibig sabihin 2 buwan na ang nakakaraan ng niloloko ka na niya. Papayag ka ba sa ganito? Walang hiya ka. May dinadala kang anak ng iba, tapos ako ang gagawin mong ama. Tatantanan kita. Bitawan mo ako? Hindi totoo iyan. Papabagsakin kita. Hayop ka. Napakabagsik naman ng lalaking iyan. Feng, Kuya Feng, may nananakit dito. May gulo rito. Hongyu? Hongyu. Tatay pa rin siya ng mga bata, kaya wag mo nang dungisan ang kamay mo. Lahat kayo? Ang lalaking ito na nakahiga sa sahig ay ang tatay ng mga anak ko. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang buhay ko sa gawaing bahay hanggang sa mawala na ang ganda ko. Pero ano ang ginawa niya? Humanap pa siya ng bata at magandang babae at sa mismong bahay pa namin, sa mismong kama namin sila nagloko. Kaya naman pala. Ganoon pala ang nangyari. Walang hiya ang lalaking ito, ang kapal ng mukha. May tiyahin ako na kasing edad lang ng ale na ito tuwing maiisip ko na baka dumaranas din siya ng ganitong klaseng buhay. Ako ay, Buntis pa si mama noon nang lokohin siya? Galit na galit ako sa masamang lalaking iyon. Ano bang alam nyo? Isa ka lang namang may bahay. Siyempre, pipili ako ng mas mainam. Iyon ang natural na takbo ng buhay. Anong mali sa ginawa ko? Ikaw? Hongyu, huwag kang lumapit. Ano bang balak mong gawin? Alis na tayo? Sinabi mong anak ko ang bata, pero sigurado ba ako? Ayaw mo pang magpaliwanag? Walang hiya ka? Baka matagal ka na ring may kalaguyo? Kuya Feng, Alis, ang sakit po ng tiyan ko. Doktor, ang batang ito hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Ito na ang nag-iisang pag-asa ng ating pamilya Chen. Tungkol sa bata, wala naman po tayong nakikitang malaking problema, pero Kailangan ba ng gamot o kailangang ma-confine o baka kailangan ng turok para hindi mawala ang bata? Doc, marami akong pera. Sabihin nyo lang. sabi mo ay 3 buwan na ito, pero base sa naging resulta, ang batang ito ay mahigit 5 buwan na. Ano? Paano po nangyari iyon, Doc? Paano? Kuya Feng, Doktor, tingnan nyo ang tiyan niya. Ito. Ang sabi niya sa akin, 3 buwan na ito. Doktor. Limang buwan ang nakakalipas. Noong nasingit ka sa paglalasing, nakalimutan mo na ba ang lahat? Lagot, hindi ko pwedeng hayaang malaman niya na ginagamit ko lang siya para sa katotohanan ito. Sandali. Sandali. Totoo ba?
Pinilit mo ako. Pagkatapos ay may gana ka pang magsalita ng ganyan? Kuya Feng, nakita ko na ang tunay mong kulay. Jiaoran. Jiaoran. Patawad. Nalito lang ako saglit. Babawi ako sa'yo? Magsusorry ako? Okay ba? I-transfer mo ang 500,000 dolyar sa card ko. Hindi dapat kulang kahit isang kusing. Sige na nga. Itong matandang lalaki ay talagang nakakayamot. Ailing, ano ang tinatago mo? Ipakita mo kaya kay ate, ayos ba? Lumabas ka. Wala akong ate na katulad mo. Ailing, pumarito si ate para protektahan ka. Nitong mga nakaraang araw, umakyat ka sa pader, tumalon sa bintana. Ginawa mo na ang lahat ng paraan. Kung hindi ka bibisitahin ni ate, aakalain niya na may masamang nangyari na sa iyo. Huwag ka nang magpanggap dito. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin yan. Tinitingnan mo ang nanay mo? Ailing, miss mo na ba ang nanay mo? Bakit hindi ka nalang mawala? Sayang nga lang, ang nanay mo ay hindi ka na mahal. Ano? Ang nanay mo ay may kasama ng ibang lalaki at nagdadalang tao na siya. Ang nanay mo ay hindi ka na mahal. Ma, mahal mo pa ako, di ba? Ma? Mahal mo pa rin ako, di ba? Ma. Nabalitaan mo na ba? Siya yung nanggugulo kanina. Ano iyon? Ano iyon? Anong balita ang nakalagpas sa akin? Kawawa naman ang asawa niya. Mahigit 10 taon siyang nagsilbi para guminhawa sila, pero noong nagtagumpay na sila, siya ang unang kinalimutan at pinalitan. Ang mga lalaki talaga, sumasama ang ugali kapag nagkakapera na. Tingnan mo iyong babae, naka-VIP ward siya, kaya mukhang hindi naman siya naghihirap. Ang ending? Sa ganyang klaseng tao lang pala, masasayang lang ang mahigit 10 taon ng kabataan niya? Ang sabi niyo po ba ay nasa VIP ward siya? Opo sir, may kailangan po ba kayo? Ang sama ng ugali ng lalaking ito, wala nang galang, ang baduy pa niya. Hindi ko maintindihan kung bakit naging tapat at baliw na baliw iyong babae sa kanya. Nasa ganda pa rin ng edad ng mga babae. Ang ate na iyon ay nasa panahon na dapat nag-enjoy siya sa buhay kasama ang mga gwapong lalaki. Kasi kapag mga lalaki, mas maganda kung bata pa. Ang VIP ward ay 50,000 dolyar kada araw. Kinziling, at may lakas ka pa ng loob na sabing hindi ka nagtataksil? Tutulungan sana kita sa pera, pero mukhang bata man o matanda, hindi na talaga magbabago ang ugali mong mapang-akit sa iba. Naglakas loob ka pa akong lokohin. Lagot ka sa akin. President Wang. President Wang. Paumanhin po, President Wang. Nakapagtataka, bago itong si President Wang ay tinutulungan ako sa lahat ng bagay, isinasama niya ako sa malalaking transaksyon, pero kamakailan lang, bigla na lang niyang hindi sinasagot ang mga tawag ko. Inaasam ko, may nagawa ba akong mali sa kanya? President Wang, kailan po kayo libre? Para maipalibre ko naman po kayo ng hapunan. Paglipat ng sapi, ang mga kumpanya ni President Wang, kahit ang kalingkingan lang niya ay mas malaki pa sa akin, ibig sabihin ba nito ay, President Wang, kamakailan, ang negosyo sa lupa ay talagang mabilis ang pag-angat. Tingnan niyo po ang sa akin. May gagawin pa ako? Una na ako.
President Qin, mabuti naman at nalinawan ka na. Noong natanggap ko ang mensahe mo, ay agad-agad akong pumunta rito para sa iyo. Simula noong hawakan ko ang Universal, palagi na kayong sumusuporta sa akin. Sa lahat ng mga taon na ito, buong puso niyo akong tinulungan sa pamamahala ng Universal. Kaya naman ang ating negosyo ay lumago ng husto. Maraming salamat sa inyong sipag. Ang Universal Group ang inyong tahanan at kami ang inyong pamilya. Maagang nawala si the Elder President Qin. Nakita kitang lumaki at ayaw ko ring makita kang nahihirapan. Uncle Wang, huwag po kayong mag-alala. Bakit si President Wang ay pumasok sa kwarto sa ospital ni Qin Ziling? Ibig bang sabihin ay may ugnayan kayong dalawa? Bakit ka pa narito? Parang naiintindihan ko na kung bakit ang CEO ng Linghong Group ay mahilig sa ganito. Pinapayuhan kitang ayusin ang pananalita mo. Kung hindi lang dahil sa respeto ko kay Ate Qin, hinding-hindi ka makakaalis ng buhay sa ospital na ito ngayon. Ayusin? Dala ng babaeng ito ang anak mo. Tapos, sasabihan mo akong ayusin ang pananalita ko? Anak, hindi ba sa iyo yon? Ano? Bakit nandito ka pa rin? President Qin, Wanyu Group, hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang ginawa para lang mapaupo sa pwesto ang tangang na si Chen Feng. Huwag niyo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero ang taong iyan, habang buhay na, pangmaliit na negosyante lang ang kapalaran. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay ang bilisang maiuwi, si Lingling. Payaan mo siyang umalis. Ayoko na siyang makita muli. Anak ko, hindi tamang panahon ang pagdating mo, pero hindi kaya ng loob ni Mama na mawala ka. Anong ingay ito? Qin Ziling. Linawin mo ito sa akin, Qin Ziling. Wala kang silbi. Ano pa ang gusto mong sabihin? President Wang, ito ay problema ng pamilya namin. Hindi niyo na po kailangang makialam, di ba? Hayop ka. Talagang makikialam ako. Bakit? May angal ka. Pati si President Qin ay paglalabasan mo ng ganyang ugali? Pinagmalupitan ko siya. Hindi siya makapanganak ng lalaki. Mahigit 10 taon na siyang hamak na receptionist. Bukod sa pamimili at pagluluto, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Araw-araw ay wala siyang ibang sinasabi sa akin, kundi kung magkano ang itinaas ng presyo ng gulay at itlog. May negosyo akong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Hindi ako makikinig sa ganyang klaseng babae at sa mga walang kwenta niyang sinasabi. At si President Qin? Siguro ay marami na siyang ibinigay sa iyong pabor, no? Hayop ka. Qin Z. Chen Feng, isa akong tao. Hindi ako gamit para lang magkaanak ka ng lalaki at lalong hindi ako palamuti lang na ididispale. Hindi rin ako. Isang hagdan para sa ambisyon mo. Bakit ka lumabas? Kaya na namin ito ni Uncle Wang. May ilang bagay na panahon na para linawin. Sige. Lilinawin natin ang lahat. Higit 10 taon na ang nakalipas. Iniligtas ko ang buhay mo at mula noon, sinimulan mo na akong pakinabangan. Sa loob ng maraming taon, sumama ka sa aking maghirap at masasabi kong nagtagumpay din ako sa wakas. Pero hindi mo man lang sinubukang umunlad at mas pinili mong maging isang hamak na receptionist. Tapos ngayon, nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki at pinagmumukha mo akong tanga. Mukhang ikaw ang... Noong panahon na iniligtas mo ang buhay ko, dinala kita sa Hancheng. Kaya patas na tayo? Kung ganoon man, bakit? Ako dapat
ang hinding-hindi sana naniwala sa mga kasinungalingan mo at nagpaiwan para tulungan ka. Hindi sana ako nagtiwala sa mga pangako mo at sumama sa iyo. Ilang beses, ulit, na binigyan kita ng pagkakataon, pero binaliwala mo lang ang lahat, kahit na, paulit-ulit mo pa rin, sinisiraan ang pagkatao ko. Chen Feng, hindi mo talaga deserve ang pagmamahal ko. Sabi mo, hindi kita tinulungan kailanman. Noong nagsisimula ka pa lang sa negosyo, sino ba ang uminom para sa iyo? Nang matatapos na ang kontrata mo, sino ba ang nakiusap para sa iyo? Ang mga ginawa kong ito, alam mo ang lahat ng iyan, pero ang mga sakripisyo ko ay mas higit pa. Ng 1,000 beses sa mga ito. Anong pinagsasabi mo? Ang mga iyon ay, dahil sa kakayahan ko, kaya ko nakuha ang mga oportunidad na iyon. Inakala mo ba na sa ilang baso lang ay makukuha mo na agad ang kontrata? Nakiinom ka? Nakiusap ka? Pero may nakuha ka ba? Ako. Chen Feng? O Chen Feng? Masyado kang mayabang, ipokrito, at wala kang puso, at higit sa lahat, wala kang kwenta? Ikaw. Wala kang kwenta? Ibinibintang mo ang sarili mong kabiguan? Sa sarili mong asawa, hinahayaan mong ang dangal mo ay hawakan ng kabit mo? Pati ang pabor na ibinibigay ng ina mo? Inaakala mo na ay karapat-dapat para sa iyo? Wala ka namang kahit ano, pero gusto mo sa iyo ang lahat? Kaya ka nagrereklamo? At nagagalit? At itinuturing ang lahat ng tao bilang gamit lang? Chen Feng, pagkatapos nating mag-divorce, hindi na naging maganda ang takbo ng Chen Group? Hindi ba? Nahihirapan ka na ba? Ikaw. Paano mo nalaman? Posible bang na ikaw ang may gawa nito? Imposible ito. Siguradong ikaw iyon, ayaw mo lang ako magtagumpay at nagsasabi ka ng kung ano-ano. Kung ano-ano? Talagang napakahangal mo. Kung saan sa ang bangko ka naghahanap ng pautang para sa maling pamumuhunan. Anong kinalabasan? Pinabagsak mo ang sarili mo. Huwag mong isiping maniniwala ako sa mga sinasabi mong kalokohan. Nandito pa rin ako, nandito pa rin ang Chance Group at may pagkakataon pa ako. Ano naman ngayon ang tungkol sa pamumuhunan? Napakayaman ko at marami akong pondo. Chen Feng, subukan mong tingnan. Simulat ngayong araw, anong bangko pa kaya ang magpapautang sa iyo? Napakarami nang ibinigay ni Ate Kin sa iyo. Ngayon, oras na para ibalik mo ang lahat. President Che, wag namang ganito. Isang pamilya Chen lang ito. Hindi ito karapat-dapat pag-aksayahan ng inyong oras po. Chen Feng, o Chen Feng. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung sino ang dapat mong pasayahin? Talagang napakahangal mo. Mga tauhan, kunin niyo siya. Ziling, asawa ko, tulungan mo ako. President She. President She, mahal ko. Jiling, tulungan mo po ako. Jiling. Jiling. Ziling. Ate, para sa ganyang klase ng masamang tao, hindi sulit na saktan ang iyong sarili sa galit. Noon, umaasa lang ako na magbabago siya, na magagawa niyang pakitunguhan ako at si Ailing ng mabuti. Ngayon, ituturing ko na wala na siya sa buhay ko. Simula ngayon, hinding-hindi na ako kay Chen Feng, mangungulila kahit kaunti. Huan Yu, hindi na rin ako magbibigay sa pamilya Chen.
ng kahit kaunting tulong. Bukod doon, babawiin ko si Eiling at ang lahat ng nararapat sa akin ay kukunin ko lahat. President Qin, sa isang sabi mo lang, si Chen Feng po ay kahit isang kontrata ay walang makukuha. Pagbalik po ng mga direktor, mababawi niyo na ang inyong mga share. Ang batang iyang si Chen Feng ay hinding-hindi na muling manggangahas na hamakin kayo. Kung hindi po dahil sa inyo, ang walang kwentang si Chen Feng ay imposibleng makaupo sa posisyong iyan. Pabalikin mo sila ng maaga? Magdidiriwang na si Ailing ng kanyang panlabing 8 kaarawan. Gusto ko ang kanyang debut ay walang kahit anong pagsisisi. Sige po, ako na ang bahala. Nakita mo ba? Ayaw na sa iyo ng nanay mo. Basta masaya siya. Sapat na iyon. Ano? Kahit wala ako, wala itong problema. Basta't maging masaya siya. May sakit ka ba sa utak? Anong nangyari? Parang narinig ko ang boses ni Lingling. Ang anak ko, hindi ko alam kung gaano na siya naghirap doon. Kailangang bumawi ako sa kanya. Ang grupong iyon sa pamilya Chen, siguradong dahil sa utang sa pamilya Chen na hindi na mababayaran, ay taranta na sila ngayon. Gusto mo ba na kunin ko na ngayon si Lingling at patuluyin sa isa sa mga bahay ko para makapagpahinga? Nangako ako sa iyo na lahat ng makakapagpasaya sa iyo ay gagawin ko. Sa loob ng maraming taon, nagpapasalamat ako sa lahat ng hirap mo. Kaya lang, Jiling, gusto lang kitang pasayahin. Para sa akin, ikaw pa rin ang dating totoong tao na may damdaming si Qin Jiling, mahirap man o mayaman, may sakit man o malakas. Habang buhay akong mananatili sa tabi mo. Ayos lang ba ang isip mo? Nanay mo iyon. Iniwan ka na ng nanay mo. Naalala ko na. Iniwan ka ng nanay mo dati. Sumama siya sa ibang lalaki, di ba? Walang hiya ka. Bruha. Masamang babae. Kapareho mo ang nanay mong walang puri. Pareho kayong mga walang silbi. Ate Jiauran, nagmahal at nasaktan ng nanay ko. Habang ikaw naman ay naging instrumento lang para magkaanak ng lalaki ang matandang yon. Ngayong wala ka ng anak na lalaki, wala ka na ring natitira sa sarili mo, ni hindi ka na mukhang tao? Wala ka man lang sariling pagkatao. Walang hiya ka talaga. Kahit ano pang sabihin mo, ipapakasal pa rin kita. At hindi nakakailanganin ang dila mong yan. Paparusahan ko ang madaldal mong bibig. Lingling, pakiusap, kausapin mo ang nanay mo. Magmakaawa ka sa nanay mo. Ang negosyo ko sa real estate, mga sira-sirang gusali na lang ang natira. Ang mga gusali. Kailangang maibenta ko ang aking mga gusali ng mabilisan. Anong nawala? Kuya Feng, linawin mo ang sinasabi mo. Magsalita ka. Ang pera. Ang pera ko. Alam mo ba kung gaano karami ang pera? Sa loob lang ng isang saglit, ang market value ng kumpanya ko ay nalugi na ng $5 milyong. Paano itong mangyayari? Kuya Feng, hindi mo hahayaang ako at ang anak natin ay maghirap, hindi ba? Ikaw ang may kasalanan. Lahat ng ito dahil sa iyo. Kasalanan mo ang lahat. Kung naging lalaki ka lang sana, hindi ito mangyayari. Kasalanan mo ang lahat.
Magsalita ka, Ailing. Napipi ka na ba? Bitiwan mo ang kamay niya. Kung ayaw mong mapahamak, bitawan mo ang iyong kamay. Saan mo naman balak dalhin ang aking anak? Anak mo siya? Akala ko pa naman ay magkaaway kayo. Pinaalis ako ng iyong ina para sunduin ka? Gusto mo bang sumama sa akin? Sige. Ate Ziling, ang anak mo ay kapareho mo talaga. President She, pakiusap. Maawa ka sa amin. Marami pa akong pamilyang binubuhay. Kuya Feng, bakit ka ba nagmamakaawa sa kanya? Napakalaki ng kayamanan ng pamilyang Chen, paano naman iyon mabubuwag? Lingling, kailangang iligtas mo si Papa. Makinig ka kay Papa. Pakiusap mo naman ang iyong ina. Wala akong tatay na katulad mo. Aba, tignan mo nga naman. Talagang parehong-pareho kayo ng masamang ina mo. Ngayon ay natuto ka na rin kumapit sa makapangyarihan, hindi ba? Chen Ailing, kadugo kita. At pagkatapos mo akong tinalikuran, ano sa tingin mo ang halaga mo? Napakabilis mo namang malito. Sa tingin mo ba ang batang iyan ay may magagawa pa? Kapag nanganak na si Lin Jiaoran ng isang lalaki, higit na magiging kapaki-pakinabang iyon kaysa sa kanya. Huwag mo nang isipin siya at ang kaniyang walang silbing ina. Ma, hindi mo po alam. Dinadala rin ni Qin Ziling ang anak kong lalaki. Si Qin Ziling nga, doon sa kanyang tiyan, dinadala niya ang anak kong lalaki. Ano? Hindi pa ibig sabihin yan ay magkakaroon na ang pamilya Chen ng 2 apong lalaki? Bakit ka nakatunga nga lang dyan? Bilisan mo, sunduin mo na ang asawa mo. Anong ibig ninyong sabihin? Susunduin ninyo pabalik si Qin Jiling? Jiaoran, kailangan mong umintindi. Sa babae, mahalaga ang sinumang makakapagsilang ng lalaki. Kaya sa hinaharap, pagbigyan mo muna siya ng kaunti. Huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang nagdadala ng panganay. Balang araw, ang ari-arian ng pamilya Chen, higit sa kalahati ay mapupunta sa anak mo. Makinig ka, matanda ka. Ang pera ng pamilya Chen ay para sa akin lang. Subukan ninyong dalhin dito si Qin Jiling. Tingnan lang natin kung hindi ko kayo itutumba kasabay ko. Hinding-hindi kayo magkakaroon ng kahit isang apo. Huwag kang mag-eskandalo. Malapit nang mabankrupt ang Chen Group. Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Mababankrupt na ang pamilya Chen. Bakit kayo nakatingin sa akin? Ituloy nyo lang. Afeng, matanda na ang mama mo. Hindi ko maintindihan. Ang Chen Group, bagsak na. Wala na tayong pera. Tayong lahat ay mawawala na. Malinaw na ba? Bankrupt na? Wala ng pera? Wala na. Bankrupt na. Tapos na ang lahat. President Xi, ako pa rin naman ang tatay ng anak mo. Hindi mabubura ang dugong nananalaytay sa atin. Pakiusap, patawarin niyo ako. Parang awa niyo na po. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Nasaan ang pera? Ang pera ko. Umalis ka rito. Walang hiya ka. Huwag kang humarang sa dinadaanan ko. Ang anak ko. Ang anak ko. President Xi. President Xi. President Xi. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dok, iligtas niyo po ang bata. Iligtas niyo po ang bata. Sa pamilya po ng pasyente, wala naman pong malalang nangyari sa kanya, na bigla lang po siya, kailangan niya lang magpahinga. Ang mga tao talaga ngayon, Salamat sa Diyos.
Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Ma, wag ka na paikot-ikot. Nahihilo na ako sa'yo. Si Afeng, marami nang nawalang dugo sa kanya. Tapos sasabihin mong walang malalang nangyari. Ang batang ito, siguradong magdadala siya ng swerte. Tiyak na poprotektahan niya ang ating pamilya, Chen. Swerte mo, mukha mo. Siya. Ginoong Chen, ito po ang inyong imbitasyon. Wala naman akong balak. Nasaan siya? Ang CEO ng Huanyu Group magpapa-birthday party para sa kanyang anak? Magandang pagkakataon ito. Napakagandang pagkakataon ito. Dapat kong ipakita ang sarili ko sa harap ng CEO na iyon. Ang CEO na iyon, kapag nalaman niya na may nagpapanggap na siya, Ken Ziling, tingnan ko lang kung ano pa ang masasabi mo. CEO, naibigay na po ang imbitasyon. Sige, umalis ka na. Kung hindi dahil kay Hongyu, hindi ko malalaman na ang Lingling sa pamilya Chen ay nakakaranas ng ganito karaming paghihirap. Dahil dyan, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Para lang maisakatuparan ang plano para sa anak mo, nagawa mo pang gawan si Lingling ng ganito kasamang bagay. Chen Feng, ipapakita ko sa iyo kung paano ka ng anak na minamaliit mo, matatalo at papahiyain ng tuluyan. Afeng, hindi pa kailanman nakakita si nanay ng ganito kalaking pagtitipon. Humanap ka na lang ng lugar na matatambayan mo. Huwag mo namang gawing kahiya-hiya ang anak mo rito. Kung hindi lang dahil sa imbitasyon na kailangan kasama si nanay, hinding-hindi ko isasama ang isang probinsyanang matandang magbibigay lang ng kahihiyan. Hayaan na nga lang. Boss Chen, pwede po ba tayong mag-usap? Sino naman yan? Ano ang ginagawa ng matandang iyan dito? Menugang babae. Sumama ka na sa akin pauwi at alagaan mo ang bata. Anong uwi ang sinasabi mo? Matagal na kaming hiwalay ng anak mo? Iyon ay dahil si Afeng ay hindi lang naging maayos noon. Umuwi ka na. Maging kapantay mo si Jaoran. Tutal magkapatid naman kayo. Anong tinatawa-tawa nyo? Ang dinadala niya sa sinapupunan ay anak ni Pamilya Chen. Habang buhay siyang magiging tao ni Pamilya Chen. Siya ang presidente ng Huanyu Group. Sa tingin niyo ba aasa siya sa isang maliit at hindi kilalang pamilya ni Pamilya Chen? Sinasabi ko sa inyo, kung makakalapit kayo sa Huanyu Group, napakaswerte na ng pamilya nyo. Anong presidente? Ginagawa niya lang ito para pabalikin at magmakaawa ang anak ko. Mamaya kapag pumunta na rito si Afeng, para humingi ng paumanhin sa iyo, huwag mo nang subukang. Pahiyaan ang biyenan mo. Ang ipakilala ka sa presidente ng Huanyu Group ay hindi naman mahirap. Pero paano naman ang magiging pakinabang ko? Naiintindihan ko po. Sabihin niyo lang ang inyong kondisyon. Ma? Nay? Nay, sabi ko sa inyo wag na kayong gumala kung saan-saan. Ano na naman ba itong ginagawa nyo? Afeng, hilingin mo ng dispensa ang asawa mo at tatapusin na natin ito. Nay, anong pinagsasabi nyo? Paano siyang mapupunta sa...
Ikaw? Wala kang imbitasyon? Paano ka nakapasok dito? Wala nga akong imbitasyon. Pero, ang mga imbitasyon nyo ay ako ang nagbigay. Kin Ziling, sa dami ng kasinungalingan mo, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Sinasabi ko sa iyo, ang presidente ng Universal ay nandito ngayon. Pinapayuhan kita, umuwi ka na lang ng maayos at mag-alaga ng bata. Tsaka, ang batang silingling ay nahanapan ko na ng magandang mapapangasawa. Kayo. President Kin, ano pong ginagawa niyo? Hindi ba't sabi mo ipakikilala kita sa kaniya? Huwag kang maging manhid. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Kayo. Nagkakuntsaba ba kayong lahat? Pinaglalaruan niyo ba ako? Paano kang magiging presidente ng Universal Group? Ikaw. Maghintay ka lang. Ito ang tunay at lehitimong direktor ng Universal Group. Tapos na ang pananaginip mo. Mr. Lee? Ikaw ba yan? Opo, ako nga po ito. Nagtrabaho ako sa proyekto niyo noon. President Wang, may babae doon na nagpapanggap na presidente ng Universal Group. Siya? Ang ibig mo bang sabihin ay ang presidente namin ay nagpapanggap na siya ang kaniyang sarili? Patingnan mo na yung utak mo. Ito ay... Tapos na ang pananaginip mo. Totoo pala ang mga sinasabi mo. Ikaw pala talaga ang presidente ng Wanyu Group. Paano naman ang apo naming mga Chen? Kumusta na ang pasaway na si Ailing? Ang anak ng mga Kin, anong kinalaman niyo sa kaniya? Kahit marami kang pera, hindi ako hanga sa iyo. Nasa sinapupunan pa ni Jaura ng aming apo. Kung ayaw mo kaming bigyan, hindi rin kami interesado sa iyo. Afeng, tara na. Hay naku, ang tanga mo namang anak. Basta mayaman ka, makakakuha ka ng maraming anak, di ba? Bakit mo pa kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa kinjiling na iyan? Halika na. Tara na. Hindi ko pwedeng mawala ang Wanyu Group. Hindi ko pwedeng mawala ang pamilya Kin. Hindi. Ziling. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hayaan mong alagaan ko ang ating anak. Aalagaan ko si Lingling. Hindi pwedeng mawalan ng ama si Lingling. Chanfeng, sa tingin mo ba si Lingling ay isa lamang gamit para sa iyo? Alam mo ba kung bakit pinagsama ko kayo ng nanay mo? Gusto kong malaman ninyo kung gaano kataas ang katayuan ng anak ko, kung gaano siya kaimportante. Anak ko rin si Lingling. Mahal ko rin siya. Sinungaling ka? Ziling, President Chin, tingnan mo, sa loob ng maraming taon, palagi ko ring iniwalagaan ng mabuti si Lingling. Inalagaan si Lingling? Kinulong mo siya sa bahay? Hindi mo siya pinapasok sa paaralan? O pinagbawalan kaming magkita ni Lingling? At itinuring si Lingling na parang gamit na ibebenta sa iba? Ziling, mali ako. Kasalanan ko. Nawala ako sa sarili. Nagmamakaawa lang ako na mapatawad niyo ako ni Lingling. Hayaan niyo na akong makita ang anak ko. Hayaan niyo akong masaksihan ang kapanganakan ng bata. Kung hindi ako ang presidente ng Huanyu Group, siguro ay hindi mo sasabihin ang mga ganyang bagay.
Masamang babae. Kailan ka pa naging ganyan kahirap lokohin? Hindi. Ziling, lagi ko kayong minamahal ni Lingling. Dahil ito sa Lin Jiaoran. Nanay ko iyon. Sisihin mo ang nanay ko. Sinasabi ko sa iyo, naidetalye na sa akin ni Lingling ang lahat ng mga pang-aaping naranasan niya sa pamilya Chen ng malinaw na malinaw. Pinapayuhan kita. Huwag ka nang magmalinis pa rito. Hanggang ngayon, nagpapasa ka pa rin ng sisi. Chen Feng, ikaw ang pinakawalang hiyang, tampalasan sa lahat. Ang hindi ko pagsama kay Lingling noong umalis ako ay ang pinagsisihan kong pinakamaling desisyon. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang makita si Lingling kahit isang beses at hindi na rin ako muling magkakaroon ng kahit katiting na pag-asa sa iyo. Hindi maaari. Basta't makuha ko ulit si Ailing, siguradong lalambot din ang puso ng dalawang babaeng ito. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ziling, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo kung makita si Lingling. Siguradong hindi matitiis ni Lingling ang kanyang tatay. Umalis ka na. Lingling. 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 Ma, huwag kang lilingon. Lingling, paparating na ang ambulansya. Kapit lang. Pakiusap. Lumaban ka. Imbestigahan nyo ng mabuti. Opo. Lingling. Umalis ka. Huwag mong hahawakan si Lingling ko. Ikaw ba? Ikaw ba ang may gustong manakit sa anak kong si Lingling? Anak ko rin si Lingling. Gaano man ako kasama, hindi ko siya magagawang saktan. Lingling. Iligtas nyo siya. Bilisan nyo. Iligtas nyo siya. Lingling. Lingling. Si Papa ay... Masyadong maraming dugo ang nawala sa kaniya. Zero na ang balanse ng inyong insurance card. Nawala na po ang bata. President Qin, maraming mantsa sa ikatlong palapag, ipinadala na ang sample para masuri. Kaso sa pagkumpara ng gene, kailangan pa ng oras. Imbestigahan mong mabuti ang lahat ng naririto. Sige po, President Qin. Ang bata? Nawala ang bata. Anong nawalang bata? Hindi mo ba ako maintindihan? Hindi ba pinalayas na kita? Tama. Sa sinapupunan ni Ziling, mayroon pang isa. Ang batang ito ay mas mahalaga kaysa kay Lin Jiaoran. Asawa ko. Kahit wala na si Lingling, meron pa tayong isang anak. Magsimula tayong muli. Magsimula tayo uli. Wala kang kwentang tao. Gusto mo ng anak na lalaki, di ba? Sige. Pumunta ka sa sementeryo at hanapin mo siya. Anong sabi mo? Inaamin ko, nagkaroon ako ng sandali na lumambot ang puso ko. Pero nung nakita ko si Lingling, doon ko nalaman na nagkamali ako. Oo nga pala, isa siyang ganap ng lalaki. 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 Sarili kong anak, ako mismo ang tumapos. Pati si Pamilya Chen ay nawala dahil sa akin.
President Qin, ito po. Pakisuri din sa akin si Lin Jiaoran. Sige po. Lingling? Lingling? Ligtas na si Miss Chen sa panganib, pero malalim ang sugat niya, kaya kailangan niyang manatili sa ospital. Gamitin ang pinakamahusay na gamot? Opo. President Qin. Talagang si Lin Jiaoran na iyan, tingnan niyo ang dami ng mancha sa rooftop, kahit ang sarili niyang anak ay handa niyang idamay para saktan ang anak niyo. Tara na. Ayaw kong maging pabigat kay Mama. Dapat maging masaya si Mama. Dapat maging masaya siya sa bago niyang asawa. Sa nagdaang mga araw na naging abala ako sa kumpanya, hindi man lang ako nakapunta para makita si Lingling. Paano niya nagawang? Paano nakuha ni Lin Jiaoran na lasunin ang isip ng anak ko? Ma, Lingling? Ma. Nandito lang si Mama? Anak ko? Anak? Ang kaligayahan ko ay hindi nangangailangan ng sakripisyo mo. Sabi ni Lin Jiaoran, lagi raw akong ginagawang rason ni Papa para kulitin ka. At ako, nakita ko ang lahat doon sa event hall. Lin Jiaoran. Mama! 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 Hanggang buhay ka, pabigat ka lang sa nanay mo. Matatapos na ito. Lingling. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Nasasaktan mo ako. Ibalik mo ang anak ko! Wala na siya. Mabuti nang wala na siya. Mabuti pang wala na kaysa sa makasama ang katulad ninyong mga hayop. Dahil sa hirap ng buhay, mabuting wala na siya. Walang hiya ka. Pera lang sa pamilya Chen ang habol mo. Anong mapapala ko rito kung hindi pera? Ang habol ko ba ay dahil sa matanda ka na at mahilig sa kung ano-ano? O baka dahil sa masamang ugali ng nanay mo? Tanging si Qin Jiling lang na hangal ang magsisilbi sa inyong pamilya na parang isang katulong araw-araw. Sinipa kita. Sinipa mo pa ako! Halika rito. Wala kang karapatang banggitin si Ziling. Kahit kalingkingan niya, ay hindi mo mapapantayan. Nagsisisi ako na kinuha ko pa ang isang katulad mong walang hiya. Ikaw ang nagtaboy kay Qin Jiling palabas ng pinto. At ikaw rin ang nagpasok sa akin dito sa pamilya Chen. Chen Feng, ikaw na matandang walang kwenta, ano bang pinalalabas mo? Hindi. Hindi.
Niloko mo lang ako. Pakikiusapan ko si Jiling na patawarin ako. Kahit na lumuhod pa ako ng 3 araw at 3 gabi, pipilitin ko si Jiling na patawarin ako. Hinding-hindi ka papatawarin ni Kinziling. Wow, napakagandang bahay nito. Hotel ba ito? Ito ang tahanan nating dalawa. Nasaan si Uncle Zie? Anong sinasabi mo, bata ka? Tara na. Jiling. Jiling, parang awa nyo na. Patawarin nyo ako. President Qin, kanina pa po, nakaluhod si Chen Feng sa labas ng pinto ng buong araw. 1 buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin siyang tigil, di ba? Pagkatapos malugi ni Pamilya Chen sa loob ng isang gabi, at pagkatapos mawala ang bata ni Lin Jiaoran, ay bigla na siyang naglaho. Wala na siyang pambili ng pagkain, kaya naman pumunta siya rito para magmakaawa na parang aso. Sayang nga lang, huli na ang lahat ng pagsisising iyan. Nagsisisi na talaga ako. Nagkasala ako sa kanila. Kahit hayaan nyo man lang na makita ko sila sa huling pagkakataon. Hongyu, malakas ang hangin sa labas. Hayaan mo na ang assistant ang pumunta roon. Sige po. Nabalitaan niyo ba na ang taong Chen na iyon ay dati palang malaking boss? Nagbibiro ka ba? Paano naman ang isang malaking boss ay sasama sa atin na nakatira sa maliit at lumang bahay na ito? Dahil sa pambabae. Ang sarili niyang asawa ay sumama sa kaniya at nagdusa ng mahigit 10 taon, pero sa huli, humanap siya ng batang babae para magkaanak ng lalaki. Kawawa naman ang asawa niya. Buti nga sa kanya. Ito ang tinatawag na karma. Totoo iyan. Lahat ng tao ay mas nakikita ang katotohanan kaysa sa akin. Ako lang ang tanging nagpabaya sa katapatan ni Jill. Ang ganitong masamang lalaki dapat ay parusahan ng langit. Teka, ang matandang nanay niya ay pabakit hindi siya lumalabas? Ang garod, hindi ko siya nakikita sa buong araw. Kadalasan sa oras na ito, dapat ay nasa supermarket na siya at nakikipagtalo tungkol sa barya. Bakit hindi ko siya nakita ngayon? Mahal, narito na ako. Nandyan ka na? Nagluto ako ng paborito mong ulam? Maghugas ka na ng kamay? Sige na. Ma, nandito na po ako. Ma? Ma, natutulog na po ba kayo? Ma. Ma. Nay. Nanay. Ma.
Ang pasyente ay wala na dahil sa atake sa puso at wala na kaming nagawa po. Dito po sa ospital ay pwedeng manatili ng 3 araw, kaya sikasuhin nyo na po agad ang lahat. Mahal ko. Anak. Nay. Wala nang natira sa akin. Siguro ito na ang karma ko. Boss. Alis. Boss po. Ay nako, umalis ka na. Boss, gusto ko lang po bumili ng kabaong para kay nanay. Nagmamakaawa ako sa inyo. Layas. Anong ginagawa mo pa rito? Paano ako makakapagtatrabaho? Umalis ka na ngayon din. Salot ka sa negosyo ko. Bilang asawa at bilang ama, naging bigo ako. At ngayon maging bilang anak ay wala rin akong silbi. Nay, hindi ako naging mabuting anak. Patawarin niyo po ako. Nahanap na ba si Lin Jiaoran? Hindi pa po. Anong nangyari sa kaniya? President Qin, wala na po ang nanay niya dahil sa sakit sa puso kahapon. Bumili ka ng puntod para sa nanay niya? At kabaong? Pagkatapos ay ipadala mo sa kanila? Opo. Walang hiyang matanda ka. Ba't ka umiiyak dyan? Anong balak mo? Kuya Feng, sinasabi mo yan? Dahil ba yung nanay mo ay walang mapaglagyan ng puntod? Gusto mo bang kumita ng malaki? Umalis ka. Hindi naman tayo hihingi ng marami. Kunin lang natin si Qin Ziling at makakakuha tayo ng 200 milyong dolyar. Pagkatapos nito, hihinto na tayo. Huwag mo na itong intindihin. May mga connection ako. Huwag kang mag-alala sa bagay na ito. Hindi ako katulad mo na walang konsensya. Ang paggawa nito ay kasalanan sa langit. Ikaw. Titiisin mo bang yung matanda ay walang mapaglibingan? Pinag-aral kita at tinustusan. Pero hanggang ngayon kahit anak ka hindi mo mabigay, wala ka palang silbi. Mabuti pang tapusin na kita. May pakinabang pa ako. Mabibigyan kita ng pera. Pera? Dapat ay hindi bababa sa 100 milyong dolyar. Kung 100 milyong dolyar, sige. Ang tapang ni Chen Feng ay mas maliit pa sa butas ng karayom. Wisit, kaya ko namang gawin ito ng mag-isa. Kahit na ang kapalit nito ay pagbabayarin ko sila lahat at mauuwi tayo sa wala. Dahil sa mga nangyari, kailangan ko ng sumugal at mangutang sa Bombay. Dahil wala na akong ibang paraan. Pinapadalhan ka ni President Qin ng kabaong at lote sa sementeryo, pakipirmahan na po ito.
Ako. Ganito ang ginawa ng nanay ko kay Jiling. Pero ganito pa rin ang ginawa niya. Napakasama kong tao. Isang napakabait na asawa na wala pa sa akin. Nay, nagkamali po tayo. Buti na lang at hindi ako pumayag kay Lin Jiaoran. Salamat na lang. Tada! Happy birthday. Para sa pinakamabait na tatay sa mundo, happy birthday. Sige. Mag-ingat kayo. Dahan-dahan. At mag-wish ka na. Nako, 40 taong gulang na ako. Halika. Tingnan mo. Aba, Ang itim pa rin ng buhok mo. Mukha ka pang bata. Totoo po. ikaw talaga. Hi. Napakabilis talaga ng panahon. Sa isang kurap, umabot na sa puntong natatakot na akong gambalain kayong mag-ina. Si Lingling, tulog na. Talagang ang batang ito. Si Ailing habang nasa pamilya Chen ay nakaranas ng matinding pagmamaltrato kaya hindi maiiwasan na maging emosyonal siya. Si Lin Jiaoran ay nasa Wala na si Wu Zhaodi. sino? Si Wu Zhaodi, ang nanay ni Chen Feng. Marahil ito ang unang pagkakataon na narinig mo ang pangalang iyan? Wala na siya? Hindi ka ba natutuwa? Tutal, matagal niya kayong pinahirapan. May galit ako, pero natatandaan ko pa. Noong unang beses ko siyang makita, isa lang siyang palangiting matanda. Iniisip ko, dapat din siyang magkaroon ng sarili niyang himlayan na hindi bilang ina ng kung sino, o asawa ng kung sino, o lalo na bilang kapatid ng kung sino. Kaya pala, nagpabili ka pa ng lote para kay Chen Feng. Kahit gaano pa kalaki ang galit, nawawala rin iyon pagdating sa kamatayan. Noong nabubuhay pa siya, masyadong marami ang gusto niya, pero ngayong wala na siya, wala man lang siyang sariling libingan. Sige na, puntahan mo na siya. Dito kay Ailing, ako na ang bahalang magbantay. Taon-taon, gamit ang pangalan ko, magbibigay ako sa asosasyon para sa pag-unlad ng kababaihan ng 5 milyong dolyar na donasyon. Ito na ang isa sa mga kakaunting bagay na magagawa ko para sa iyo. Nay, dinalaw po kayo ng anak nyo. Ang lupang ito ay galing kay Jiling. Nitong mga nakaraang araw
pumunta sa akin si Lin Jiaoran. Sabi niya ay gusto niyang gumawa ng masama laban kay Ziling. Hindi ako pumayag. At wala na rin akong mukhang ihaharap para manggulo pa kay Jiling. Ako ay magdarasal sa langit para gabayan si Ziling at maging matiwasay ang buhay niya. President Qin, kailangan niyo po ba ng makakasama sa pagpunta? Tutal, siya ang dati niyong asawa. Huwag na. Nasa harap kami ng libingan ng ina niya. Wala siyang magagawang masama roon. Sige po, dito na lang po ako maghihintay. Bakit kaya si Qin Ziling ay pumunta rito sa sementeryo? Pero, ito ang isang magandang pagkakataon. Ang likod na iyon, bakit parang pamilyar? Naku, hindi maari. Dati, gustong-gusto rin ni Ziling ang ganitong sapatos. Pero, sa loob ng 12 taon, kahit kailan ay hindi ko siya naibilan ng ganitong sapatos. Ziling. Jiling. Hindi. President Qin, bakit ka nandito? Ikaw. Hindi ko pa kayo pinapatawad. Oo. Sa mga ginawa namin sa'yo, narapat lang ito. Nararapat lang. Para lang maisilang ka. Nagkaroon siya ng malubhang sakit pagkatapos manganak. Para magkaroon ka ng anak na lalaki. Ang buong buhay niya ay ibinuhos na niya lahat. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Siyempre, hindi rin kita papatawarin. Tama ka. Mabuti at alam mo, pangalagaan mo na lang ang sarili mo. Buisit, bakit ang tagal? Mag-ingat ka kay Lin Jiaoran. Anong sinabi mo? Buwisit na babae ito. Bakit may mga pulis na papunta rito? Niloloko mo ba ako? Tatapusin kita. Noong nakaraang mga araw pinuntahan niya ako. Siya. Hindi maaari. Walang nakakita sa akin. Sino ang may gawa nito? Walang nakakaalam na sinundan ko si Kinjil. Ayaw kong mawala. Hayop ka.
Pinag-aral kita sa paralan. Tapos pati bata, hindi ka makapagbigay. Wala kang kwentang babae dahil hindi ka magkaanak. Mas mabuti pang tapusin ko na ang buhay mo. Kung kailangan ko mang mawala, mas mabuti pang isama na rin kita para may karamay ako. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Gusto ko lang mabuhay. Wala akong ginawang mali. Ano ang nangyayari sa'yo? Mag-iingat ka. Linja Auran? Naglalakas loob ka pa rin gumawa ng gulo rito? Hindi ako naglalakas loob. Ano ang dapat kong ikatakot? Babalikan sana kita? Hindi ko akalain na kusang lalabas ka na lang. Hindi ka ba natatakot? Na ipadala kita sa kulungan? Nakaligtas pala si Chen Ailing. Sayang naman. Bata lang siya? Bata? Sino ba ang hindi naging bata rito? Bakit ba ang swerte niya? Chen Ailing. Chen Ailing. Nakakatawa ang mga pangalan nyo. Pare-pareho lang tayong mga basura. Talaga bang iniisip mo na may tunay na pag-ibig? Ang asawa mo ay isang utu-utong lalaki lang na madali kong maaakit. Dahil wala na akong makuha, sisiguraduhin kong maghihirap din kayong lahat. Huwag kang lalapit. Kahit anong gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Kinziling, Chinjiling, aking mahal na ate. Napaka-uto-uto mo talaga. Gusto kitang tapusin. Ziling! Ma, Nay, ayos lang po ba kayo? Sobra niyo po akong pinag-alala. Mabuti na lang at nakita ng assistant ang anino ni Lin Jiaoran at naramdamang may hindi maganda. Kaya binalitaan kaming dalawa ni Ailing. Kundi ay mapapasama po kayo ng husto. Siya. Tinulungan ako ni Chen Feng para sumalag. Kung hindi baka kung ano nang nangyari sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Nakatawag na ako ng ambulansya. Teka pala, parating na rin ang mga pulis. May naharang silang pangkat ng mga masasamang tao na may armas at ang tungo nila ay dito. Mga masasamang tao? Ibig bang sabihin ito? Ay mga tauhan ni Lin Jiaoran ang mga iyon? Eksakto? Balak kayong kunin ni Lin Jiaoran at hihingi ng ransom na 200 milyong dolyar. Sobra talaga ang kasakiman niya. Ang sariling hangarin niya ang umasak sa kaniya. Salamat na lang. Dahil nariyan kayong lahat sa tabi ko. Nay, sa susunod hindi na ako hihiwalay sa inyo. Huwag niyo na po akong pag-aalalahin ulit. Ako rin. Sasama ako sa inyo. Uncle Shay, bakit imbes na asikasuhin mo ang mga trabaho sa kumpanya, ay laging kay nanay ka nakabuntot? Ikaw talagang bata ka. Ay, nanay ko. Kanino galing ang basket na ito ng prutas? Hoy, gusto mo bang kumain ng prutas? Kumuha ka na lang sa ref. Ito ay para sa papa mo.
Sa tantya ko, dapat na siyang lumabas ng ospital ngayon. Sa bagay, iniligtas din niya ang buhay ko. Hello? Pakihanda ang sasakyan? Pupuntahan ko si Chen Feng. President Qin, kaninang umaga lang si Chen Feng ay palihim na nag-asikaso ng discharge papers at umalis na. Nagiwan lang siya sa nurse station ng isang maikling sulat. Sabi niya ay wala siyang mukhang maihaharap sa inyo ng bata at sana ay kayong dalawa ay maging masaya. Sige, naiintindihan ko. Hindi ka na pupunta? Hindi na. Kusang na siyang umalis. Yehey! Sabi ni Uncle She. Mamaya ay isasama niya ako sa amusement park para maglaro. Ma, sa pagkakataong ito, dapat po ay samahan niyo na ako. Sige, sasama si Mama sa'yo. Yes! Tagumpay ang plano. Sa tingin ko talaga, ang bait niyo kasi kaya pinagpapala kayo. Sa mga nagdaang taon, gumaganda na ang lagay ng Huanyu Group at si Mama naman, lalo ring gumaganda. Nagawa nating lahat iyan dahil sa tulong mo. Taon-taon kang gumagawa ng mabuti at laging ipinagdarasal si Mama. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman. Ikaw ba? Mabuti rin.